Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito meron hong kino-question mga kaibigan. Ito si Congressman Edsel Lagman. Meron daw nasili po yung mama. Siguro ito yung may kognay ho dun sa napakalaking pondo. O sinasabing bultong pondo na ipinasok ko mga kaibigan sa 2024 budget para ho dun sa charter change. Ano ho ba yung charter change? Ito ho yung Chacha. Di ba nagsalita na ho dito si Senador Amy Marcos regarding ho dun sa nagsusulong ho dun sa Chacha. Alam niyo, matagal na ho pinag-uusapan ho to. Kumbaga kada magpapalit ng administrasyon mga kaibigan, para bang lagi ho nasisingit. Itong usapin ho dito sa charter change o itong Chacha. Kaya isa ho dun sa kino-question ni Congressman Edsel Lagman, mga kaibigan, teka, bakit ba ho napakalaking bulto ho ng pondo ang ipinasok mga kaibigan dito ho sa 2024 budget dito ho sa Chacha? Kung kayo ho tatanungin ho namin, mga kaibigan, ano ho ba ang nagiging pananaw nyo ang pagka sinasabing charter change? Ano ho ba yung pumapasok, sumasagi ho sa isipan nyo na kada magpapalit ng administrasyon lagi hong pinag-uusapan? Kaya ang paliwanag ho dyan ni Congressman Edsel Lagman, di ba nung araw si Edsel Lagman, pag sinabing Lagman, kumbaga isa ho yan doon ho sa Liberal Party at isa ho doon sa kasangkapan ho ng LP na mambabatas na kumbaga siya ho yung dumidepensa. Isa daw ho doon sa malaking alokasyon. Meron daw ho kasi nga isiningit doon ho sa Bicameral Conference Committee. Nasa ilalim ho kasi ng pondo ng tanggapan ng Commission on Election. Anong last 2023, meron daw hong 2 billion. Ibig sabihin, nung last 2023 mga kaibigan, nasa 2 billion ay sinasabing pondo mula ho dyan sa Commission on Election. Yung 2 billion, kumbaga tumaas daw ho dun sa 70%. Siguro nakita ho ni Kong Edsel Lagman. Teka, bakit ba ho napakalaking pondo ang inilaan doon ho sa pambansang budget? Kaya kino-question ho nung mama, baka naman ho magamit ho yan doon ho sa platform anong charter change, Kaya nga marami nagugulat ho ngayon May mga kumakalat ho na signature campaign na ipinamimigay ho sa mga bawat barangay na kailangan daw hong pirmahan, di ba? Kaya ang tanong ho nila, teka, ano ho ba yung nilalaman yung pipirmahan na yon? Naturalmente, nagtatanong ho si Juan de la Cruz, para saan ho ba yan? Ngayon, dito ho sa Bicameral Conference Committee, nasa ilalim ho ng pondo ng Commission on Election. Kaya kino-question ho ni Lagman, teka, yung alokasyon na nasa 14 billion, sabi ho nung mama, teka, tili ata hindi ho hama ko na mas malaki pa ay nilaan ho na pondo doon ho sa Department of Migrant Workers ho mga kaibigan, kumpara ho dito sa binabanggit ho natin. Minsan ho kasi magugulat ho talaga kayo Bakit ka mo? Teka, yung bahong nilalaan Karex na pambansang budget, paano ho ba namin mararamdaman ho yun? Una, halimbawa, pagdating ho dun sa public works, di ba? Marami ho mga nagtataasan ho ang kilayungin ng mga ilang mambabatas. Kumbaga, nagkakaroon ho ng check and balance. Bakit ka mo? Kailangan ho kasi yung suporta dun ho sa Speaker of the House. Alam naman ho natin na maganda ang layunin
ng Speaker of the House na si Congressman Martin Romualdez. Ang problema ho kasi, yung ibang congressman, hindi ho ka-frequency ng Speaker of the House. Kaya nga, sabi nga ho nila, paano ho Karix, kung hindi ho kami sumuporta, kami ho ba'y babagsakan ho ng project o ng bultohong pondo para ho dun sa distrito ho nila? Kaya isa ho yan sa mga pinag-uusapan ho mga kaibigan. Kaya nga, ang sabi ho ni Congressman Edsel Lagman, abay napakabilis at nasa 165 na ho yung ating view. Nanonood sa ating Facebook Live. Napakatagal ho nating nawala. Kumbaga halos nasa mahigit sa 2 weeks. At tayo nagpapasalamat po kay partner Ante Pagulayan. Sabi nila, sana nga minsan makaupo ulit sa programa mo si Felix Laban. Wow. Mukhang may pinaglalaban ho yung mama. Ito, sabi ho ni Congressman Edsel Lagman ho mga kaibigan, na sa 14 billion na hindi daw ho mas hamak o na mas malaking pondo ang inalaan ho mga kaibigan doon po sa Department of Migrant Workers. Kagaya ho doon sa DTI. Ito ho mga binabanggit ho natin. Ito ho yung pondo na pinaglalagyan mga kaibigan mula ho doon sa pambansang budget. Siguro nasilip ho nung mama, teka bakit ba ho tumaas ng 70%? O katumbas ho doon sa 2 billion na ipinadaan ho doon sa COMELEC mga kaibigan. Kaya nga pumalag ho dyan si ako, Bicol Congressman Saldico. Di ba si Congressman Saldico mga kaibigan, siya ho yung chairperson ng House Appropriation Committee. Doon ho sa naging pahayag ho ni Congressman Edsel Lagman. Ngayon, kino-question ho ni Congressman Saldico. Alam niya, isa ho sa pinakamakapangyarihan sa Kongreso mga kaibigan. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, napapanahon po yan. Yung pagbigay po ng committee. Kasi hindi ho biro. Kumbaga, ikaw ho yung maging House Appropriation Committee. Dito ho kay Congressman Saldico, nasa 12 billion. Ganun po kalaki, nasa 12 billion budget ho na inihingi ho ng Commission on Election. Kaya ang paliwanag ho dyan ng tanggapan po ng COMELEC mga kaibigan, yun daw hong budget hearing dyan ho sa Congress, kumbaga ni-restore. At nagpapasalamat daw ho si COMELEC Chair Garcia doon ho sa BICAM dahil napakalaki kumbaga doon ho sa kabuuang pondo yung kahilingan po ng COMELEC. Sana kung ganun kalaki ang inalaang pondo mula ho dyan sa COMELEC, kailangan wag ho kayo masilaw kapag ho eleksyon. Diba? Ilabas niyo ho yung totoong resulta. Napakalaki na ho ng pondo mula ho dyan sa COMELEC. At nakikinig pala ho sa atin yung barangay captain mula ho dyan sa Barangay San Jose. Siyempre, pag sinabing kalinisan, nandyan ho sa Barangay San Jose. Di ba? Huwag na ho tayong lumayo. Oras sa Pilipinas sa 3:40 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.